Nalate nga ng duty si Mangyan. Nagpatila pa kasi ako ng ulan kanina. Inabutan kasi ako ng ulan kanina sa kalsada mga kamangyan. Pagdating ko nga dito sa shop, busy nga si Alvin sa si Romel. Ang dami kasing dumating na order mga kamangyan. Sabi nga sa akin ni Alvin, late ka na naman Mangyan. Sabi nga sa akin ng manager, iwasan ko nga daw ang malate. Baka sa susunod, baka kaltasan daw ako sa sahod ko. Naayos na rin namin ang mga dumating na bulaklak at nailagay na rin namin sa flower cold room. Pagkatapos naman yan, sinamahan ko naman si Idol Billy at tinapon nga namin ang isang timbang tubig sa gitna ng kalsada at medyo malaylayo nga sa shop namin. Super busy nga kami ngayong araw na mga kamangyan. Pag araw talaga ng Miyerkules, ang dami talaga namin trabaho dito sa shop. Iba talaga pag nagtutulungan sa trabaho. Mas madaling matapos ang gawain. At hindi pa dyan natatapos. Lilinisin naman namin ni Idol Billy ang mga lagay ng bulaklak na pan-display namin. Sobrang mabiro talaga tong Idol Billy na to. Mahilig talaga manundot ng puwet ng baklang ito. Nirepair ko nga yung mga ibang gamit dito na sira na. Nilagyan ko nga ng silikon yung mga konting sira-sira. Sayang naman baka mabenta pa. 그럴 리 없다고 아닐 거라고 믿었죠. 내가 그댈 사랑한다니 말도 안 되죠. Ganito lang kami sa shop kapag wala masyadong gawa. Tamang kulitan lang. At yung iba naman, busy sa pagsiselfone. Minsan nga ako, nabubuwang na nga rin ako sa sarili ko. Hindi kasi ako makakonek sa wifi. Kaya wala akong mapaglibangan. Natapos din ang 8 oras sa duty mga kamangyan. At pauwi na nga si Mangyan sa bahay. Pinauna na nga ako ni Idol Billy. At dadaan nga muna ako sa kabsahan. Umorder nga raw ako ng kabsa. Pagdating ko nga dito sa restaurant, nandito na pala yung tatlo. Naabutan ko pa nga si Romel nagbablog. Sa sobrang inip na nga ni Alvin, pinasok na nga niya ang iyawan ng manok. Sabi niya nga sa taga-iyaw ng manok, siya na nga daw magpapaypay at mag-iyaw ng manok. Dadalo lang kasi yung staff dito. Nag-diop daw kasi yung isang kasama nila. Mababait din yung mga staff dito mga kamangyan. Buti kat hindi pinagbawalan si Alvin dito sa loob. Nagugutom na kasi si Alvin. Kaya tinulungan na niya yung mga staff dito. Tawa ng tawa nga si Billy. Mga Afghanistan pala yung mga empleyado dito mga kamangyan. Ayan, si Romel hanggang ngayon nagbablog pa din siya. Bill, thank you Billy. Ang bait-bait talaga ni Billy sa amin. Sa kamamadalingan ni Romel sa paglalakad, muntik pang nasubsob. Hindi na kasi kami kasyang 4 dyan sa sasakyan ni Billy. Pang 3 ang tao lang kasi ang sasakyan na yan. Kaya nagbabike na lang ako pag out namin sa gabi. Let's go na mga kamay at magbabike na ako. Ang lakas ng ulan. Basa na si Mangyan. Pero okay lang, sarap magbike. Nga lang, basa tayo. Ayun. Medyo tumilit-tila ng konting ulan. Dandan ako sa pagbabike, gawa ng madulas tong daan, semento. Ang bibilis magpatak ko ng mga sasakyan. Kung kailang malapit na ako sa bahay, saka pa umulan. No choice kundi pagpatuloy kong pagbabike ko. Minsan lang pala umulan dito sa loob ng 1 taon. Sinyalis niyan, napapasok na ang taglamig. Kasi sa mga oras na to ay alas 11 na ng gabi. Hindi nga lang makapagpabilis ng pagbabike. Bukod sa madulas na nga ang daan, baka kasi bigla na lang may sumulpot na mga sasakyan. Anak ng titing. Kaya doble ingat ako sa pagbabike ko lagi sa araw-araw mga kamangyan. Yan, kahit maulan, kailangan smile pa rin. Bahay na tayo. Hintay ko lang buksan yung gate. Nayong ko yung susi kanina sa bahay. Sa service natin, no? Ito yung nilagay ko sa may, hinupuan ko siya. Ito. Para di mabasa yung likod ko, naglagay ako ng karton, pinakatapalodo dito sa gulong ko. Kasi tatalsik nga yung tubig. Ayan. Tapon na natin. Bahay na tayo. Basa. Hi! Nakapagbihis na din ako. Nakakahinti kami ng hapunan ni Commander. Hindi ko na na-videoan ay nalubat ng silpo ni Mangyan. Ito nga ang gagawin ko ngayon at bubunutan ko nga ng balahibo sa kilikili si Commander. Ito at binubunutan ko at titising ko na lang ang amoy. Sa loob na 1 buwan, 2 beses ko siyang binubunutan ng balahibo sa kilikili. Namamahalan kasi si Commander kung ipalilisir niya pa ang kanyang kilikili. En fairness maputi din naman ang kilikili ni Commander. Woo! Ang dami. Smio. Yay.
Pagkatapos ko naman bunutan ng balayibo ng kilikili si Commander, nagpapatak naman ako sa mata ko. 3 times a day nga pala ako nagpapatak sa mata ko mga kamangyan. Medyo malabo na kasi yung paningin ni Mangyan. Kaya kailangan kong gawin ng mga bagay na to. Hanggang dito lang muna ang video ito. Maraming salamat sa inyong panood mga kamangyan. Huwag kalimutan pakishare ng video ito. Maraming salamat po. Tapos na. Bye bye.